Alam mo ba na may isang gorila na nakipag-ugnayan sa mga tao gamit ang sign language? Malambing sa mga kuting, may magandang sense of humor, nakaintindi ng higit sa 1,000 salita, at natutunan pa ang mga pangunahing kaalaman sa pagmamaneho. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang kahangahangang gorilang ito ay nag-isip tungkol sa kamatayan at nagbigay ng isang malalim na mensahe sa sangkatauhan bago siya pumanaw? Ngayon, ikukwento ko sa iyo ang kamanghamanghang buhay ni Luna, ang gorila na lubos na nagbago ng ating pag-unawa sa talino ng mga hayop. Noong ika-4 ng Hulyo, 1971, isang araw na ipinagdiriwang bilang Araw ng Kalayaan sa Estados Unidos, ipinanganak ang isang sanggol na gorila sa San Francisco Zoo. Pinangalanan siyang Hanabiko, na ang ibig sabihin sa hapon ay batang paputok, pero tinawag siyang Luna bilang palayaw. Sa kanyang kapanganakan, walang sino man ang makapagsasabi na ang munting gorilang ito ay magpapabago sa pananaw ng mundo tungkol sa kakayahan ng mga hayop. Hindi naging madali ang kanyang pagkabata. Siya ay nagkasakit at kinailangang ihiwalay sa kanyang ina para sa gamutan. Sa kasamaang palad, nang muli silang pagtagpuin, tinanggihan siya ng kanyang ina. Naiwan siyang mag-isa at inilagay kasama ng mga hindi kilalang gorila. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay isang laruan na gorila na parang ina niyang niyayakap tuwing siya'y nalulungkot sa mga unang taon ng kanyang buhay. Bago siya inilipat sa Stanford, nanirahan si Luna sa isang maliit at pansamantalang kulungan sa zoo, isang lugar na halos walang kahit anong bagay na magpapasigla sa kanya, kaya lalo niyang naramdaman ang kalungkutan. Pero may magagandang plano para sa kanya ang tadhana. Noong 1972, isang masigasig na graduate student mula Stanford University na nagngangalang Francine Anna Gibson ang nakapansin kay Luna. Si Anna na noon ay kumukuha ng PhD at nagsasaliksik tungkol sa komunikasyon ng mga hayop gaya ng unggoy, ay nagpasyang turuan si Luna ng sign language. Sa panahong iyon, hindi gaanong pinaniniwala ang matalino ang mga gorila, lalo na kung ikukumpara sa ibang primates, at dahil sa akala ng marami na sila'y mabangis, maraming siyentipiko ang hindi interesado sa malapit na pakikisalamuha sa kanila. Ngunit ang gawaing sinimulan ni Anna ang siyang naging daan upang mabago ang lahat ng paniniwalang ito. Sa simula, naging mahirap ang pagtuturo ng sign language kay Luna. Karaniwan, ang mga guro ay hinahawakan ng kamay ng estudyante upang maituro ang tamang kilos, pero ayaw ni Luna na mahawakan siya. Kaya kinailangan ni Anna na magpakita ng kakaibang paraan. Ipinapakita niya ang kilos ng sign gamit ang mga bagay paulit-ulit. Pero ipinakita ni Luna na siya'y napakabilis matuto. Hindi tulad ng chimpanzees na madalas ginagaya lang ang kilos ng iba, ang mga gorila gaya ni Luna ay mas natututo sa sarili nilang pagsisikap. Madalas niyang binabago ang mga sign o nag-iimbento ng bago batay sa kanyang pag-unawa. Kapag nalilito siya sa isang utos, mapapansin na tila iniisip niya ito ng malalim na parang isang tao, at minsan ay nagsasign siya sa sarili na tila iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang unang sign na natutunan ni Luna ay ang inom, na ipinapakita niya sa pamamagitan ng pagdampi ng isang daliri sa labi habang nakabaluktot ang iba pa. Habang lumilipas ang panahon, lalong tumibay ang ugnayan ni Luna at Anna. Kalaunan, inilipat si Luna mula sa zoo patungo sa isang trailer laboratory na itinayo para sa kanya sa loob ng campus. Dito, may sarili siyang espasyo at malayang nakakalibot, kabilang na sa tirahan ni Anna. Mayroong kulungan sa loob ng trailer para sa seguridad, pero hindi ito kailanman ginamit. Pagsapit ng 3 taong gulang, natutunan na ni Luna ang humigit kumulang 200 mga sign mula sa American Sign Language.
Hindi lang siya nakakapagpakita ng mga bagay, kundi nakapaghahayag din siya ng emosyon at opinyon. Halimbawa, nang makita niya ang litrato ng isang unggoy na maliligo, isang bagay na ayaw niya, nag-sign siya ng umiiyak ako. Ganon din, nang makita niya ang larawan ng kabayong may busal, agad niyang inisay ng malungkot ang kabayo, masakit ang ngipin. Isa sa mga pinakakahanga-hangang aspeto ng kakayahan ni Luna na makipagkomunikasyon ay ang kanyang pagiging palabiro. Minsan ay tinawag niya ang sarili bilang isang mabait na ibon at sinabing kaya niyang lumipad, pero kalaunan ay inamin niyang nagbibiro lang siya. Sa isa pang nakakatawang pangyayari, hinila niya ang buhok ni Ana. Pagkatapos ay nag-sign siya ng paghingi ng tawad habang tumatawa na nagpapakita ng kamalayan niya sa kanyang kapilyahan. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito na si Luna ay may tinatawag ng mga siyentipiko na theory of mind, ang kakayahang maunawaan na ang ibang nilalang ay may sariling iniisip at nararamdaman na naiiba sa kanya. Kahanga-hanga rin ang talino ni Luna sa paggamit ng wika. Kapag nakakita siya ng bagay na hindi pamilyar, nakakalikha siya ng mga bagong termino sa pamamagitan ng pagsasama ng mga salitang alam na niya. Halimbawa, tinawag niyang pulseras sa daliri ang singsing ni Ana, isang lohikal na tawag dahil kamukha ito ng maliit na pulseras. Ang kanyang malikhaing pagbibigay ng pangalan ay umabot din sa ibang mga bagay. Tinawag niyang sombrero sa mata ang maskara, at kapag may basong walang laman, nag-sign siya ng inumin wala. Ipinakita rin ni Luna ang kakayahang maguri ng mga bagay ng kusa. Minsang tinukoy niya ang isang swan bilang ibon sa tubig at tinawag niyang malamig na candy ang ice cream. Pinatunayang ng mga halimbawang ito na ang paggamit ni Luna ng wika ay hindi basta kabisado lang. Naiintindihan niya ang kahulugan ng mga senyas at kaya niya itong gamitin para ipahayag ang mga bagong ideya. Kahit may mga taong nagdududa at iniisip na parang sa circus lang ang kanyang mga talento, ang pakikisalamuha ni Luna ay nagpapakita ng mas malalim na proseso ng pag-iisip. Kapag mag-isa, nakikipag-usap siya gamit ang sign language sa kanyang mga manika at sinusubukan makipagkomunikasyon sa ibang hayop at maging sa mga bagay na nagpapakita ng antas ng pag-iisip na mahirap ipaliwanag bilang resulta lang ng pagsasanay. Base sa iba't ibang pagsusuri ng IQ, tinatayang ang talino ni Luna ay nasa pagitan ng 70 hanggang 90. Bagamat mas mababa ito sa karaniwang IQ ng tao, napakataas na ito para sa isang hayop at pinapatunayan ng pambihira niyang talino. Ipinakita rin ni Luna ang kakayahang gumuhit na maihahambing sa isang batang nasa preschool. Madalas niyang iguhit ang kanyang mga paboritong laruan at ang kanyang paligid. Kabilang sa kanyang mga kaibigan si Michael, isa pang gorilya na natutong gumamit ng sign language. Nang lumaon, sumali rin si Dumi sa kanila, kaya sila ang naging kauna-unahang pares ng mga gorilya na gumamit ng wikang pantao para makipag-usap. Hindi limitado sa simpleng palitan ng mensahe ang kanilang komunikasyon. Minsan, malinaw na ipinahayag ni Luna ang kanyang pagkainis kay Michael nang masira nito ang paborito niyang manika. Tinawag niya itong maduming masama, inidoro. Isa sa mga pinaka-nakakaantig na bahagi ng buhay ni Luna ay ang pagmamahal niya sa mga kuting. Noong kaarawan niya noong 1984, humiling siya ng isang espesyal na regalo, isang kuting. Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Luna, nais muna naming hilingin na i-like ninyo ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong po ang inyong suporta. Maraming salamat. Ipinakilala sa kanya ng mga tagapag-alaga ang ilang kuting na galing sa kalye para makapili siya. Maingat niyang sinuri ang bawat isa at sa huli ay pinili niya ang isang maliit na kulay abong kuting na walang buntot.
Pinangalanan niya itong Olbol. Inalagaang mabuti ni Luna si Olbol na parang sariling anak. Binubuhat niya ito sa kanyang likod, niyayakap ng buong lambing at sinubukan pa niyang pasusuhin ito. Sa kabila ng laki niya, napakaingat ni Luna para siguraduhing hindi niya masasaktan ang marupok na kuting. Sa kasamaang palad, makalipas ang ilang buwan, nakatakas si Olbol sa kulungan at nasagasaan ng kotse. Ang lalim ng dalamhati ni Luna sa pagkawala ni Olbol ay ikinagulat kahit ng mga batikang siyentipiko. Nang ipaalam sa kanya ang malungkot na balita, tahimik siyang naupo, waring hindi makapaniwala. Pagkatapos nagsimula siyang umungol ng mahina, mga malungkot na tunog na karaniwang ginagamit ng mga gorilya kapag nagdadalamhati. Nag-sign siya ng kalungkutan at ang kanyang noo ay nakakunot sa lungkot. Paulit-ulit niyang ipinapakita ang senyas ng malungkot at masama habang idinidikit ang mga kamay sa pisngi, ang senyas para sa pagtulog. Paulit-ulit niyang inuulit ang tulog pusa, nahihirapang tanggapin na ang mahal niyang kaibigan ay natulog na ng tuluyan. Pagkatapos ng malungkot na insidente, napansin ni Ana na si Luna ay nagpapakita ng mga kilos na kahalintulad sa pag-iyak ng tao sa loob ng ilang araw. Nawalan siya ng interes sa kanyang mga nakagawiang gawain at palaging nag-sign ng malungkot. Sa panahong ito, hindi rin siya gaanong kumakain at naging mas mailap, malinaw na nagpapakita ng matinding dalamhati. Sa paglipas ng panahon, tinanggap niya ang iba pang mga kuting sa kanyang buhay gaya ni na Smokey at Lipstick at patuloy na ipinakita ang kanyang kakayahan na magmahal at mag-alaga ng mga mas maliliit na nilalang, isang katangiang halos pantao pagdating sa damdamin. Makalipas ang ilang taon, pinalawak pa ni Luna ang kanyang pamilya ng mga alagang kuting. Sa kanyang ika-44 na kaarawan, nakatanggap siya ng 2 kuting na pinangalanan niyang Miss Black at Miss Gray, ayon sa kulay ng kanilang balahibo. Ang mga video ni Luna habang maingat na inaalagaan ang maliliit na kuting ay pumukaw sa damdamin ng mga tao sa buong mundo, naging viral, at lalong ipinakita ang kanyang malambot na kalooban. Bukod sa kanyang katalinuhan, kilala rin si Luna sa kanyang kakaibang mga personal na ugali. Ipinakita ni Luna ang kakaibang interes sa dibdib ng tao at madalas niyang ipahayag ito gamit ang sign language. Nagdulot ito ng kontrobersya noong 2005 nang magreklamo ang 3 sa kanyang mga tagapag-alaga na tila pinilit silang pagbigyan ang ganitong mga hiling ni Luna. Sa kabila ng mga usapin, hindi maitatanggi ang kanyang mataas na antas ng kamalayan sa sarili. Sa edad na 19, pumasa siya sa mirror test. Agad niyang nakilala ang kanyang refleksyon, isang bihirang kakayahan sa mga gorilya na karaniwang iniisip na ibang gorilya ang nasa salamin. Madalas siyang tumitig sa sarili sa salamin na patunay ng kanyang mataas na antas ng pagkilala sa sarili. Malaki rin ang hilig ni Luna sa mga pelikula at paborito niya ang Tea with Mussolini. Mahilig din siya sa panunood ng telebisyon, lalo na ang Mr. Rogers' Neighborhood. Nang makilala niya si Fred Rogers, agad niya itong nakilala at ipinahayag ang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-sign ng love at banayad na paghipo sa kanyang sweater. Sa oras ng pagtulog, gustong-gusto niyang pakinggan ang kwento ng The Three Little Pigs. Malalim ang epekto sa kanya ng mga emosyonal na eksena sa mga pelikula. Kapag may malulungkot na bahagi sa Tea with Mussolini, tumatalikod siya upang hindi malungkot. Ganoon din ang naging epekto ng Jurassic Park na naging dahilan upang matakot siya sa kanyang mga laruan na dinosaur pagkatapos mapanood ang pelikula. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang lalim ng emosyonal na buhay ni Luna. Habang lumalaki ang kanyang kasikatan, lalo ring lumawak
ang interes ng publiko sa kanyang natatanging personalidad. Ang nakakaantig na litrato nila ni Olbol ay lumabas sa pabalat ng National Geographic at itinuturing na isa sa mga pinakatanyag na larawan sa kasaysayan ng magasin. Maraming sikat na tao ang bumisita kay Luna dahil sa kanyang pambihirang pagkatao. Isa na rito si Robin Williams na agad niyang nakagaanan ng loob. Sa isang hindi malalimutang video ng kanilang pagkikita, makikitang nagtatawanan sila. Nilaro ni Luna ang salamin ni Williams, niyaya siyang kilitiin siya at gumagawa ng mga nakakatawang mukha. Hindi lang niya nakilala si Williams ng personal, kundi naalala rin niya ito pagkatapos. Tuwing nakikita niya ito sa telebisyon, masigla niyang sinisay ang pangalan nito, inaalala ang masasayang sandali nilang magkasama. Nang pumanaw si Robin Williams noong 2014, ang reaksyon ni Luna ay labis na nakakadurog ng puso. Naglakad-lakad siya na may malungkot na anyo at nanatiling tahimik sa buong araw. Napansin ng kanyang mga tagapag-alaga sa Gorilla Foundation na paulit-ulit siyang nag-sign ng iyak at malungkot na malinaw na mga senyales ng kanyang pagdadalamhati na tumagal ng ilang araw. Naging mas tahimik siya at hindi gaanong nakikipag-ugnayan na hindi pangkaraniwan para sa isang tulad niyang masiglang tagapahayag. Pati pagkain ay pansamantala niyang tinalikuran na nagpapakita ng kanyang malalim na pagninilay. Ayon sa mga tagapag-alaga niya, ang kilos ni Luna ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa pagkawala, isang uri ng lungkot na halos pantao. Bukod sa kahusayan niya sa sign language, gumamit din si Luna ng isang espesyal na computer na kayang gawing boses ang mga inatype na simbolo, kaya't mas lalo niyang napalawak ang kanyang kakayahang makipagkomunikasyon. Malawak din ang talento niya sa ibang larangan. Mahusay siyang gumamit ng panulat, pumipili mula sa mga menu sa papel, at gumuguhit ng mga simpleng larawan at simbolo. Pati musika ay sinubukan niya. Naglalaro siya ng harmonika, plauta na laruan at recorder. Noong 2012, sa isang kahangahangang pagkakataon, tumugtog si Luna ng recorder. Ikinagulat ng mga siyentipikong dating naniniwalang hindi ito magagawa ng mga primado dahil sa kanilang kakaibang anatomiya ng paghinga. Ang kanyang pag-unawa sa mga konseptong tulad ng kamatayan ay lalo pang nagpapatunay ng lalim ng kanyang kaisipan at damdamin. Isang araw, ipinakita ng isang tagapag-alaga kay Luna ang isang kalansay at tinanong kung ito'y buhay o patay. Sumagot si Luna sa pamamagitan ng pag-sign ng patay. Nang tanungin pa kung ano ang nangyayari sa mga gorilyang pumanaw, nag-sign siya ng komportabling butas at banayad na humalik bilang pamamaalam. Hindi natapos sa simpleng sagot ang kuryosidad ni Luna tungkol sa kamatayan. May mga pagkakataong siya pa mismo ang nagtatanong. Minsan ipinakita sa kanya ang isang bungo at tinanong kung kanino ito. Sumagot siya ng gorilya kasunod ng patay na nagpapakita ng malalim na pagkaunawa sa kahulugan ng kamatayan. Ang mga ganitong sagot ay lalong nagpaisip sa mga nakasaksi kung hanggang saan nga ba ang lawak ng pagkaunawa ni Luna sa buhay at kamatayan. Sa kanyang mga huling taon, naging tagapagsalita si Luna para sa kalikasan gamit ang kanyang natatanging posisyon upang hikayatin ang mas maayos na pangangalaga sa mundo at mga nilalang dito. Minsan, nag-sign siya ng isang mensaheng nakakakilabot, pinapanood kayo ng kalikasan na nagpaisip sa marami tungkol sa epekto ng kanilang mga ginagawa sa kapaligiran. Tila ba naramdaman ni Luna na tungkulin niyang kumatawan hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa mga gorilyang nasa ligaw. Pumanaw si Luna ng payapa sa kanyang pagtulog noong Hunyo 19, 2018, ilang araw bago ang kanyang ika-47 kaarawan.
Matagal na niyang dinaranas ang mga sakit na dulot ng katandaan gaya ng arthritis at problema sa paghinga. Ngunit siya ay inalagaan ng buong puso ng kanyang mga tagapag-alaga hanggang sa huling sandali. Noong gabi, bago siya na maalam, nagkaroon siya ng tahimik at mapayapang araw at mahimbing na natulog, walang bakas ng paghihirap. Ang kanyang pagpanaw ay ikinalungkot ng napakaraming tao sa buong mundo. Sa kanyang paggunita, sinabi ng Gorilla Foundation na ang kanyang pamana ay mananatili at magpapatuloy na humubog sa ating pagkaunawa sa emosyonal at kognitibong kakayahan ng mga gorilya. Bago lisanin ang mundong ito, nag-iwan si Luna ng isang malalim at mapagnilay na mensahe na nagpapakita ng kanyang pagkaunawa sa kasaysayan ng sangkatauhan at sa ugnayan natin sa kalikasan. Ipinahayag niya, "Ako ay gorilya, ako ay mga bulaklak, mga hayop, ako ay kalikasan. Tao, mahal ni Luna ang daigdig, mahal ni Luna. Ngunit ang tao ay hindi marunong. Nalulungkot si Luna, ayusin ang daigdig, tulungan ang daigdig. Pinagmamasdan kayo ng kalikasan. Salamat." Sa kanyang mga huling araw, madalas ipakita ni Luna ang kanyang pagmamahal at pag-aliw sa pamamagitan ng senyas na pagmamahal at mabuting gorilya na tila nagpapalakas ng loob sa sarili at sa mga tao sa paligid niya. Ang kanyang buhay ay isa sa mga pambihirang halimbawa ng komunikasyon sa pagitan ng magkaibang uri ng nilalang na nagpapakita ng kakayahan niya na makipag-ugnayan ng emosyonal at intelektual. Naantig ka ba sa malalim na ugnayan ni Luna sa mga tao at sa kanyang mensahe? Ibahagi mo sa amin sa comment section sa ibaba. Kung nahipo ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. Ang buhay ni Luna ay patunay na ang mga hayop ay may talino at damdamin at kaya nilang makipag-ugnayan sa paraang tulad ng tao. Maraming salamat sa panunood at sana'y makasama namin kayo muli sa aming susunod na video. Magandang araw!